Okay. Breaking news, no? Itong si Vice President Inday Sara Duterte ay naghain ng reklamong perjury laban dito kay Madriaga. Yung ginawa nilang naratibo na ito raw si Madriaga ay self-confessed bagman ni VP Sara. So ako, nasisiyahan po tayo na itong si VP Sara ay talagang lumalaban na. Alam niyo sa totoo lang, no? Bihira lang mangyari yan sa mga Duterte. Yang kakaso sila sa mga paninira ng mga kalaban nila sa politika. Pero for the first time, no? Baka inisip ng mabuti ni VP Sara na kailangan niya nang magsampa ng kaso laban dito kay Madriaga kasi hindi na po maganda no? Para bang parang sinabi ni VP Sara na ako, mabait lang ako na tao, pero wag niyong masyadong abusuhin. Kasi yung pag-aabuso sa tao, medyo may hangganan yan. Diba? So ako po, no, sang-ayon at tayo po'y suporta tayo sa ginawa ni VP Sara sa pagkaso dito kay Madriaga. Okay? Di natin alam kung anong mangyayari dito sa kaso na ito, kung anong epekto nito. And I know for sure pinag-isipan ito ni VP Sara. Okay? At yan ang balita na ipapakita ko sa inyo. Pagkatapos nun, ay ipapakita ko rin mismo dito sa vlog na ito ang update ni FPRRD doon sa The Hague kasi nandoon po si Mayor Basti Duterte at itong si Kitty Duterte nandoon po, no? At marami pong mga tanong ng media na sinagot ni Mayor Basti Duterte at yan po ang ating ire-react, pakikinggan rin natin yan. So unahin muna natin itong pagpunta ni VP Sara sa korte kung saan nagsampa siya ng kaso, no? So, pero bago ko ipapakita yung video na yan, no? Don't forget guys, i-like, i-share itong video na ito para makatulong na aabot sa ating mamamayang Pilipino. At mag-subscribe na rin sa mga bago pa lang dito para updated kayo lagi, okay? Libre lang ang mag-subscribe, kaya subscribe na kayo. So ito yung balita, panoorin ninyo. Naghain ng reklamong perjury si Vice President Sara Duterte laban sa nagpakilala umano niyang bagman na si Ramil Madriaga ngayong araw. Sa opisyal na ang attorney po ni VP Sara ay itong si anak po ni legal counsel dati ni former President Duterte na si Attorney Panelo. Anak po ito ni Attorney Panelo Paulo, ang pangalan po niya ay si Paulo Panelo. Attorney Paulo Panelo. Yan na sumumpa na itong si VP Sara. ni VP Sara, sinabi nitong nais niyang mapanagot si Madriaga sa kanyang mga kasinungalingan. Giit ng Vice Presidente, hindi niya hahayaang gamitin ang mga imbentong kwento upang linlangin ang publiko. Okay, so yun po ang reason ni VP Sara, no, na hindi niya hahayaan na itong mga naratibo na itong ginawa ni Madriaga ay isa ito sa mga dahilan na masira ang pangalan niya sa mata ng mga taong bayan. Pero anyway, VP Sara, do not worry kasi po hindi na po naniniwala ang taong bayan dyan. Okay? Pero it's a good thing na kinasuhan mo na para magtanim ng lesson itong si Madriaga, no? Para mabulok ka na dyan sa kulungan, Madriaga. Talagang mabubulok ka dyan. Alam mo ba kung bakit? Si VP Sara is very confident na kasuhan ito kasi alam niya na si Madriaga walang matibay na maibigay na ebidensya. Kasi yan ang kailangan matalino yan si VP Sara Kasi hindi kagaya ni BBM, binibintangan si BBM ng yung mga it's too big, binibintangan si BBM ng polboron,
binibintangan si BBM na ayaw magpa-drug test kasi di umano gumagamit, hindi kinasuhan ni BBM. Kasi sa opinion ng iba, sabi nila, ayaw magkaso ni BBM kasi takot yan na matuklasan na totoo. Takot raw si BBM. Si BP Sara, dahil alam niyang gawa-gawa ang kwento yan ni Madriaga na yan, confident siya. Kinasuhan niya na. Ilabas nyo ang ebidensya nyo, Madriaga. Tingnan natin kung uubra ba yung mga kasinungalingan ninyo. Yan ang totoo. Ha? So it's a good thing. Maganda yan, BP Sara. Itodo mo na yan si Madriaga para magkaroon ng lesson yung tao na yan, no? Nagpagamit ka kasi. Ito pa. Ito yung video kung saan inambush interview itong si VP Sara patungkol doon. Pero umiwas si VP Sara. Ito. Panoorin ninyo ha. Ito yung pagkaso niya kay Madriaga. Ito, panoorin natin. Magandang shot. Yan ang pagdating ng sasakyan ni VP Sara. Ayan Vice Presidente, nakasakay lang ng Vios. Vios lang yan ha. Hindi yun ang mga luxury na sasakyan ha. Hindi yan maarte yan yung VP Sara natin. Sige lang. Ito lang, hindi kami gagalaw. Sabi ni VP Sara na ang mga tanong ninyo, itanong nyo na lang kay Attorney Paulo Panelo. Short statements on GP. Hindi na ako mag-statement kasi hindi daw nag-statement. Ayan, so umiwas si VP Sara kasi in respect naman sa kanyang attorney na si Panelo na meron silang strategy basta mag-statement ka ng ganyan baka i-counter ka ng mga kalaban ninyo, so dapat calculated yung mga statements na ilalabas mo sa media so let the lawyer na lang kung anong sasabihin ng lawyer. So nagsampa po si VP Sara sa Taguig City. Okay? So Madriaga, good luck sa iyo. Sinong nag-utos sa iyo niyan? 'Di ba? Kawawa itong si Madriaga. Nagpagamit ka sa mga politicians Deserve mong mabulok diyan. 'Di ba? Ito naman, panoorin natin Mayor Baste Duterte, patungkol po sa mga issues ngayon ay nagsalita na si Mayor Baste kung ano ang mga pinag-usapan nila ni former President Duterte. Ito po yun, nasa Hague po sila. Nagtuon man ako magsuti og Bisaya. Kaya lang, walang kapraktisan ka istoryahan sa Manila. So, Tagalog na lang, please. Hindi, kumuha ka ng boyfriend na Bisaya. Pas, Mayor. Mayor, napag-usapan niyo po yung gera? Hindi naman. Wala naman masyado. Minention ko lang kung kung nakita niya ba sa balita. May access po siya sa balita. I do not know. Hindi ko alam kung meron. Yung gamit natin doon. Kasi hindi naman natin alam kung pinag-uusapan sa loob o hindi. What did he say, Mayor? About what? Yung tinanong ko kung nabalitaan. Wala naman siya comment. Sabi niya, magulo yan. Hindi niyo po napag-usapan yung I believe hindi rin niyo gusto i-monitor yung hearings ng past week. Yeah.
So hindi na siya pinag-usapan. It's not allowed inside the detention unit. You're not supposed to talk about the case. Yeah. But how is he? How is he? Kasi po yung huling, yung closing statement ni Mr. Kaufman revolved around yung visit niya, how the president seems parang prepared to meet his parang what will happen now. I do not know. We do not talk about these things when we're inside the detention unit. We just talk about, like everyday life and personal things. The candidacy of your sister, VP Sara, was that No, I did not mention. Hindi rin politika. Hindi namin pinag-usapan. I forgot to mention it. Sino pong mga kinamusta niya sa pamilya? Mga apo. Oo, yung pinaka-namimiss niya. What about the performance of your Clear. vice mayor na upload? Clear, ma'am. Clear. Oh, wait na. Oh, hindi na. Teka lang po. Sorry. Sir, what about the performance of your vice mayor na upload niya? Was that No, I just asked about Davao in general. How is it? Sabi ko, wala, it's okay. Relatively, could be better than anywhere else in the Philippines. So, yun. Sir, what about the Marcos administration, yung feud with your family? Was that also No, kasi wala eh. Wala na kaming pinag-usapang ganon. All we talked about was the midterm elections and the results of the midterm elections. So that says it all. Parang nandun na yung lahat ng kailangan mong malaman about the Marcos administration because they did not win in Davao and they put so much money invested so much in Davao City. So that says a lot already. he's not yet looking at the 2028? So imaginein mo yan nagiging obvious itong si BBM na gumasta talaga sila ng malaki sa Davao para lang manalo pero hindi umubra ang pera, 'di ba? Dito mo talaga masabi na itong Marcos na ito pera-pera lang talaga. The typical politician. Wala kaming pinag-usapan ng ganun ngayon. Maybe tomorrow, maybe some other day. But wala, I'm just happy to see him again. And what was your impression? Pumayat pa? Of course, lahat naman siguro pag ikaw nilagay sa detention unit, you get depressed, you don't want to eat the food because wala kang gana. Hindi pa rin siya I naka-adjust. think that's natural for everyone, huh? Hindi pa rin siya naka-adjust sa food here. It's not the food, it's the situation Clear, that guys. it's in. Sir, what about birthday plans? 81st birthday malapit na. Napag-usapan? No, Kayo po, wala po kayong pinaplano for him? Perhaps the whole family gathering here for the 81st? wala. We don't even celebrate our own birthdays. Left, sir. Left, sir. Because Left, of sir. what Left, happened. left. No, Not anymore. no, because it's just in the family. It's just a practice. Yeah. Ganun lang, sir. Hindi siya parang nakagisnan. Hindi ko alam eh. Parang Imagine, no? Sila very simple lang, no? Sa mga birthdays nila. Kung anong mangyayari, simple lang talaga yung mga birthday nila. Kung maalala ninyo, binatikos pa si Tatay Digong nung nakita na may lechon sa loob ng bahay niya. Ano ba naman yung lechon? 6,000 to 7,000 pesos? Ipagkait mo pa niyan? Babatikusin nyo, bakit may lechon sa... Ay, nako. Alam nyo, si Tatay Digong, hindi po mahilig yan na mag-celebrate ng bongga-bongga sa mga birthday niya. Ang nagpapabongga dyan sa birthday niya, mga taong bayan. Kasi mahal siya ng taong bayan eh. I really don't know. We just don't see the need for it. Ako, Mayor, were you able to talk about the decision of your sister? wala. Okay. Wala. So, paano ang sir? Parang arrangement with the family? Paano po yung rotation din dito? Depende. Ako, less likely na makakasama sa rotation. Kasi let's say mayor ako ng Davao. Mahirap na matagal ako mawala. Pero, syempre, gusto ko rin makita yung tatay ko.
Mayor, I understand Kaya na sumisingit. Mayor, I understand na sabi ni Kitty, hindi na kayo nanood nung confirmation of charges hearing. But how optimistic are you na the charges will not be confirmed against your father? Optimistic. I do not think Okay, ma'am. I do not see the ICC as a... I do not know. I cannot be optimistic about the situation since this is a foreign institution and I do not know. It has its own issues. Even the United States sanctioned the ICC, right? They have issues with the United States. So it's hindi ko alam talaga. I do not trust this thing that you call the ICC. No. Because Sila ang dalawa ni VP Sara na ang nagsabi niya na wala silang tiwala sa ICC. Parang sinabi na nila na tanggap na nila kung ano ang magiging desisyon ng ICC. most of the people that are in there are from developing countries. Correct. Wala kang makikita diyan na you know from the EU or whatever or western countries. You know, you don't find people there from a west-leaning nations. So they just use this institution to Weaponize. intervene in the domestic affairs of a country, and I do not know how, but that's my theory. Well, let's just leave it at that. But that's my observation. So, wala akong pakialam talaga kung anong magiging result nito. All I care about is my gratitude to people who are supporting my father, those who believe in him, and especially the things that he did for the Philippines during his administration. So yung mga naniniwala sa kanya, mas may pakialam ako doon. As far as kung ano mangyayari dito sa ICC na yan, I do not trust that institution. Well, there should have been a proper way of putting him inside the detention unit, and he was supposed to go to the local courts, but none of that was followed. The protocol was not followed. Okay? So, why is he there? So that's the main question. Yun pa lang, kailangan pinag-uusapan na natin. If that institution is truly, you know, for lack of a better term, kung maayos talaga, then they should send him back and follow the usual process. Correct. Diba? Kung talagang honorable tong institution na to. Because they know for a fact that this person inside, who seems to be my father, who is my father, kinuha, nilagay sa isang eroplano without going to the local courts and was sent here in the Netherlands into the detention unit. Yes, correct. So, anong asahan ko? Yes. So, how can I be optimistic in an institution that cannot follow its own rules? Yes. So, Mayor, just to be clear, no member of the family watched the proceedings. Is this intentional? No, hindi ko naman alam kung nanood sila or hindi. Nalaman ko na nga lang sa inyo na ano eh, na hindi sila nanood. Okay. So, hindi naman siya sadya. Talagang hindi lang, on your part, hindi No, sadya. because you know, if you really want an answer from me, it's just the narrative of the left against our narrative. Yes. That's it. Sino ba yung mga nandyan? Mga NPA naman yung mga nandyan. Kasi sila yung tinamaan during the time of his administration. And they went around Europe and, you know, playing the victim card. That's it. That's basically it. Oh, that's my narrative. So, it's my word against yours and yours against mine. And then also, sa proceedings, si Mr. Kaufman, essentially 2 points. One is that it's politically motivated. And second, that there's not enough
evidence. Doon sa politically motivated, may mga Marines na lumabas. Tapos he wants to look into the participation of former Senator Trillanes. What do you think? That's why everything is speculative in this situation. That's why I don't want to listen anymore, because it started, with romanticizing what could just have been let's say a result of the policies that was enforced during the time of his administration. Ngayon, I really don't know. It's a complex situation. You have the ICC involved, and you have these people from the Philippines or left-leaning, and you know how these are socialist states, the European Union. So there's so much ambiguity around everything that's happening right now. Do you think your family should prepare for any eventuality given? We're always prepared. Even my father is prepared. Wala kami dito para iiyak lang. It's politics. Most of it is politics. Kayo po, humihingi ba ng advice sa kanya sa pamumuno sa Davao? Wala naman. Hindi siya No, I just ask him kung may gusto ba siya, if I need to do anything, because maayos naman yung lugar na yan. From his time, it has been improving until sa akin ngayon. So I do not know. I'm not supposed to be the one that's saying this, because we just won the elections just recently, and the best I think you should ask the people how they feel about the governance in Davao City. I'm not the best person to answer the question. Wala po kayong, If you want empirical, data, ask the people. Do not ask the politicians, because the politicians will always promote themselves. pero kayo po walang balak to run for a higher office. Why would I? Hindi. Tangin lang yan. 28. Bakit? Because there was a survey. Fucking tired and sick of it all. Wala. Okay na yung Davao kung may mahalal tayo na maayos na presidente na talagang like that will take care of the money of the people. Tapos it's well allocated, and the national government is somehow decentralized enough that the provinces will benefit from it. Then why not? I can always work under an administration if ever nandyan pa ako ng panahon na yan, as long as the head of state is of sound mind, not this guy here in Malacanang right now. Do you have a message for your supporters? My supporters, Your I think father's supporters. my father's supporters, of course. Unang-una sa lahat, maraming salamat. Pangalawa, alam ko, because you really believe in my father, nasasaktan din kayo, but kailangan yung tumiis lang, kasi nasa sitwasyon tayo ngayon na di natin na naiwasan or di natin pinili. So kung ano man yung mga nakita nyong, or if you have learned anything, or may gusto kayong nakita na gusto nyo ipatuloy, then you can manifest this through votes. Kung may nakita kayo, kasi wala na, because nobody can run Yan rin ang panawagan ko sa audience ko dito sa Donmar TV, no. The only thing na makatulong tayo sa bansang ito, walang iba kundi iboto natin ang mga Duterte. Yan lang. Hindi ko pinipilit na lahat tayo bumoto sa mga Duterte, ha. Especially kay VP Sara sa 2028. Hindi ko pinipilit. If you don't believe on VP Sara, do not vote for her.
But if you believe na si VP Sara po ang makapagbago sa mga ginagawang kabalastugan ng administrasyong ito, at sa tingin ninyo, si VP Sara ang instrumento para mapaganda po ang buhay ng mga, hindi naman siguro mapaganda talaga, pero at least no, maiangat kaunti, no? Because I don't wanna assume kagaya ni BBM na budulero na sasabihing 20 pesos per kilo na bigas pero hindi naman ginawa. So my point is, if sa tingin ninyo si VP Sara ang instrumento para maiangat kaunti ang buhay ng mga Pilipino sa ating lahat, iboto natin. Yun lang ang ating maiambag dito sa bansang ito. Okay? Sa tingin ninyo na doon kayo sa kabila na kumakampi, wala kaming control dyan. Bahala kayo. For the presidency again. So if we choose another leader for the Philippines, then piliin nyo yung tao na kung saan nyo nakikita yung nakita nyo sa tatay ko. Nakikialam, I mean, may input din po ba kayo sa case niya? Like, for example, Ano pangalan mo, ma'am? Zen Hernandez. Zen Hernandez, ABS-CBN. Magkaibigan tayo. Kami ay nasa gitna. Okay. So what's your We are question again? You were saying? Nawala tuloy ako. Mayor, Hindi, may tanong si Alvin tuloy. sige. Oh. Mayor, what's the first thing that former president asked about Davao when he saw you? Kumusta? Alam nyo, no? Ano yun pasaring yun sa ABS-CBN. Kaibigan tayo. Alam nyo naman, gaano yan kaprangka yan Lang. Kumusta lang? Tapos sinabi ko, nag-oath na ako. Ako na yung mayor. Okay. Sabi ko, pag bumalik ka, di balik, pagka ikaw na, ibalik ka lang namin doon as mayor. Gusto pa rin niya to be mayor. Hindi, sabi niya, ayun yun eh. Pero, alam mo, yung tatay ko dyan sa Davao, kahit ayaw niya pa, people would go to his house and force him to file, a certificate of candidacy. So, and I don't think he's going to deny these people who come to him, who want to him as the mayor. Mayor, what's your reaction about those individuals, particularly asking sort of due process? Should an arrest warrant against the ICC be presented to them? I do not know. That's why, di ba, I explained earlier, why would we talk about due process when it has not been followed? There's a precedence na nangyari na yung sa tatay ko. So ngayon, kung may ICC pa, kukunin si Bato, kukunin whoever yung kukunin nila, bakit mag-uusap pa tayo ng due process? Correct. Kasi gagawin lang naman ng administrasyon na to and whoever they're conniving with kung ano yung gusto nila. They do not look at the law. They do not follow the processes. Yeah. So why would we talk about it? Why even discuss it? What's the point? Correct. You should ask them, not me. Because my opinion is based on my observations and I can only tell you kung ano yung nakita ko. But ask them, why do they not follow the rules? Yeah. You ask the institution, you ask the administration. Hindi niyo pinapayuhan si Bato. Si Bato, hindi ko pa nakakausap yun. Matagal na kasi nagtatago, di ba? Yun, nasa case pala yung sa lawyers, nag-i-input po ba kayo doon if you're satisfied with the performance of his legal team? Or that's up to the VP? Oh, mostly kay VP. Because I'm not a lawyer, alam mo yun. Siguro, syempre, may mga opinion ako, pero tingin ko, immaterial na rin kasi sa case But what? Bakit? Ako, sa tingin ko si Bato, kahit doon sa Senado, wala na siyang tiwala doon. Pwede siyang baliktarin doon sa mga dilawang senador doon. Kasi bihira na lang yung papaniwalaan ni Bato doon. Kasi sabi ni Senate President Soto, hindi kami papayag na arestuhin si Bato.
dito sa Senado. Sa tingin nyo, maniniwala si Bato? Look at what happened sa ginawa nila kay Tatay Digong. Inaresto pa rin nila doon sa airport. 'Di ba? So what do I mean? Si Bato talagang nagtago. Okay? To be sure. Na hindi siya mahuhuli. 'Di ba? Kung mapunta si Bato doon sa ICC, edi tapos lahat. No, it's just out of frustration na alam mo yung parang matagal, di ba? Parang syempre gusto mo yung Siguro si Bato sa 2028 pa yan babalik. makalabas na yung tao. Pati yun si Bantag, siguro 2028 pa rin babalik. Kasi itong administrasyon na ito, di na mapagkakatiwalaan. Ganun lang. It's just, Pero walang parang to get another set of lawyers. Kasi pala sabi ni Mr. Kaufman, pang confirmation of charges siya. So, if it's up to the family if you will ask him again. yeah, kung may ganun mangyari, it's up to the Vice President. Yeah, sa kanya na yun kasi siya yung she's the leader of the pack. Okay. Alright, thank you, sir. Thank you, Tama sir. na yan, tama na. Ano? Thank you, sir. Susunod sa inyo na bibisita. Hindi ko alam. Walang ganun. Hindi ko pa alam. Yeah. Okay. Thank you, sir. Mabuhay. Iyan po ang update doon kay former President Duterte at statement na rin ni Baste, no? So I hope, no? We hope na lahat ng mga paghihigpit nila sa mga Duterte ay may araw rin yung mga taong nanggigipit sa kanila. Okay? Heto pa. Pag-usapan natin itong 6 grounds of na pangatlong impeachment complaint laban kay BP Sara inilatag sa Kamara. Inexplain na ni Dilima. Ito. Panoorin natin dito mo talaga makikita na pamumulitika itong ginagawa nila. Inilatag ni ML Party List Representative Laila De Lima ang mga anyay basehan kung bakit dapat patalsikin si VP Sara. Sentro pa rin ang umano'y paglustay ng bise sa kanyang confidential funds. Narito ang agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante. 6 na grounds na nakapaloob sa ikatlong impeachment complaint ang inilatag sa pagdinig ng House Committee on Justice. Bilang endorser ng third complaint, inisa-isa ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima ang pagdepensa sa mga grounds ng kanilang reklamo para mapatunayang sufficient in substance ito. Unang ground ang ukol sa maanumalyang disbursement ng confidential funds ng OVP. Sabi ni De Lima, 3 buwan pa lang na nakakaupo si Sara bilang vice-presidente noong August 2022, nag-request na kaagad ito sa DBM ng 250 million pesos para sa good governance program umano ng kanyang tanggapan pero 125 million pesos lang ang nai-release. Pangalawang ground ay ang maanumalyang disbursement ng confidential funds sa pagiging kalihim ni VP Sara sa Department of Education. Alam nyo si De Lima, binuhos niya lahat ng energy dito sa impeachment ni VP Sara. Pero dito sa bilyon-bilyon na flood control anomaly, tiklop ang bibig nitong putang ina itong babaeng to. Walang ginawa, di ba? So, ikaw na politician, susuportahan ka ng taong bayan? Hindi. Bakit kami susuporta sa inyo na halatang halata na politika yung galawan mo? O let us say, si VP Sara, corrupt si VP Sara sa 125 million na nabanggit ninyo. Bakit mo inuna itong million-million? How about these billions of pesos, this flood control anomaly sa administrasyong ito na ginawa nilang kabalastugan? Tiklop ang bibig mo? Takot ka? Di ba? So bakit kami maniniwala sa iyo, De Lima? Dito sa mga efforts mong ganito? Di ba? Jonel. Sabi ni De Lima,
Batay sa kanilang mga ebidensya, naglaan ang Kongreso ng 150 million confidential funds para sa DepEd. Hindi anya ito karaniwang ginagamit ng isang ahensya gaya ng DepEd. Ikatlong ground ay ang ilang videos ang ipinalabas ni De Lima bilang kanyang pagpapatunay sa kanilang reklamo. Ito kasi ay may kaugnayan sa corruption at panunuhol umano ni VP Sara sa mga DepEd employees. Isa sa hinarap nila ay ang pagtestify ni dating DepEd Undersecretary at head ng procuring entity na si Gloria Jumami. Ayan, no? Tingnan mo yung mukha. Tingnan mo yung mukha. Sa mukha pa lang. Wag mong i-judge yung galaw niya. Sa mukha pa lang. Di ba? Demonya. Mercado noong September 25, 2024. Di umano, tumanggap si Mercado ng siyam na envelope na direktang Isa ito nagmula sa mga naninira kay VP Sara eh. kay VP Sara na naglalaman ng tig 50,000 piso. Suhol daw ito sa kanya bilang disbursing officer. Bilang pang-apat na ground, inireklamo rin ni De Lima ang pagbabanta ng Vice Presidente laban sa first couple at dating Speaker Martin Romualdez. Panglima ay ang unexplained wealth at pagkabigo ni VP Sara na isa publiko ang lahat ng kanyang asset. At bilang pang-anim na ground ang umano'y pag-akto ng destabilisasyon ni VP Sara laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ilang beses daw siyang lumabas sa rally para questionin ang legalidad ng Marcos Jr. administration. Sa lahat ng ito, hindi naging madali kay De Lima ang deliberasyon. Kabilaan kasi ang pag-question ni Quezon City 4th District Representative Bong Suntay at Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez sa kanyang complaint. Dahil sa kakulangan sa oras, hindi na napagbotohan ng komite kung sufficient in substance ang third complaint laban kay VP Sara. Sis, wala na. Para sa inyo, sufficient na yan. Pa-effect pa kayo, di ba? Wala na. Kung si Bongbong Marcos, ang kanyang impeachment, insufficient. Pero si VP Sara, sufficient na yan. Wala na. Huwag nyo. Bakit pa ba tayo magpaligoy-ligoy pa sa mga kabayasan ninyo? Di ba? Bukas ipagpapatuloy ang pagdinig para sa ika-4 na impeachment complaint na inendorso naman ni Manila 6th District Representative Benny Abante at House Deputy Speaker Paulo Ortega. Para sa Abante, So wala na tayong aasahan dyan. Lahat na sigurong pagbintang nila kay VP Sara, gagawin nila lahat yan. Pero heto, itong statement ni Irice, talagang na-real talk si BBM. Halatang halata mo dito na mambubudol talaga si BBM dito sa statement. Kung pagbabasihan mo ang statement ni Irice, real talk, budol. Budol talaga tayo kay BBM. Ito ganito po, binanatan ni Congressman Irice si BBM sa kanyang pagkabudol. Ito. Congressman Irice, pasok. Bola lahat! Please, Bola nun! Your Bola, Honor, please, bola! direct- Marcos! Your Honor, please. Alam nyo, sabi ni Presidente Marcos, priority niya magpakulong dahil dito sa flood control. Nagawa niya ba? Hindi. Bola lang. Sinabi ni Presidente, priority niya yung independent commission na ipasa ba? Hindi. Bola lang. Ngayon, sabi niya, priority niya, anti-political dynasty. Alam na alam niya yung meaning ng dynasty sapagkat kaming dalawa ang author nung kauna-unahang batas na Congressman na mayroong Irice. provision ng Your Honor, anti-political dynasty bill. Bola. Sino yung humarang? Si Adjong. Adjong! Lahat, Please, bola nun, Your bola, Honor, please, bola, direct- Marcos. Your Honor, please direct Ang meaning ng BBM ni Irice, bola, Marcos. That's a objection. Diba? Na-real talk si BBM. Anong punto? Bakit ko pinakita yon? What's the point ni Irice? Meaning to say, lahat ng mga pinagsasabi ni BBM, hindi na mapagkakatiwalaan. Budol, Marcos. Yan naman Bakit pa tayo magpaligoy-ligoy pa? Lahat ng mga statement ni BBM, hindi na mapagkakatiwalaan yan. Proven and tested na. Proven and tested. Ito pa. Ipapakita ko sa inyo. Ito,
shinare ito ni Senator Amy Marcos sa kanyang Facebook page o sa kanyang Facebook profile yata. Ito po ang statement ni Rimulya. Rimulya versus Rimulya. Ito. Ito yung statement ni Rimulya. Sabi ni Rimulya, "We are not members of the ICC. So whatever relationship with the ICC is on an arm's length basis if we have to talk with them, but we have never spoken to them." Hindi raw siya nakipag-usap ever sa ICC. Sinabi niya ito last year, March 20 of 2025. Ngayong 2026, ito na yung sinabi niya. Totoo yun. Kasi tinanong siya, kung totoo bang nakipag-usap sila kay Trillanes doon sa ICC. Totoo yun. Nakipag-usap ako kay Trillanes. Pinakilala niya sa akin yung ICC. Ano na yung sinabi mo dati? Yung 2 personnel ng ICC, kasi nga meron kaming usapan na ang testigo ay dapat protektahan. Kasi mga Pilipino ang mga testigo na to Ombudsman Boying Rimulya. March 2, 2026. So, booking siya sa kanyang sarili. Okay? Booking siya. Kasi, mataba pa siya nung sinabi niya, no? Ngayon, ang payat-payat na. Katotohanan yan, that only means to say, nagsisinungaling si Trillanes nung sinabi niya, "We never spoke to the ICC." Sinungaling siya dito na booking. 'Di ba? So, halatang halata na dapat hindi natin papaniwalaan itong ICC na ito. 'Di ba? Bakit ba tayo umaasa pa dyan sa ICC? Na alam na natin yung mga yung mga desisyon ng ICC. Expect na tayo na hindi yan papabor kay former President Duterte. Kasi ito yung nagpapatunay na dapat walang jurisdiction ang ICC sa atin. At ito yung nagpapatunay na illegal po yung pag-aresto nila kay former President Duterte papuntang Hague. Okay? Ito, ebidensya po ito. Yan. Tatak Marcos yan. Yang mga galawan na yan. Budulero. Yan, lahat sila mga pambubudol sa taong bayan yung mga pinagsasabi nila. Di ba? Ito. Bongbong Marcos nag-utos ng pagtipid ng lahat ng ahensya ng gobyerno dahil sa banta ng oil price hike. Dahil sa nangyari doon sa Iran, no? Tumaas ang presyo ng gasolina sa Pilipinas. Ako, hindi na ako mag-e-expect na masusolusyonan ito ni BBM. Kasi lahat ng mga pinagsasabi niya, hindi na mapagkakatiwalaan. Ito, pakinggan pa rin natin. Ilang linggo na ang sunod-sunod na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Pero pinangangambahang sisirit pa yan dahil sa gyera sa gitnang silangan. Ang tugon ng administrasyon dito sa agenda report ni Ivy Reyes. Pinagtitipid ni PBBM ang lahat ng ahensya ng gobyerno dahil sa inaasahang pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo bunsod ng kaguluhan sa... Pero hindi naman tayo dapat magtipid kasi marami tayong pera. Pinagtitipid nyo kasi hinayaan nyo yung korupsyon. O corrupt ba kayo? Nagtatanong lang kami sana yung billion-billion na ninakaw nila, kung hindi nyo ninakaw yun, hindi sana tayo magtipid. Ay, nako. Gitnang silangan. Hinimok din ng Pangulo ang publiko na magtipid na rin para makatulong na mapagaan ang konsumo. Mga Pilipino, magtipid na raw kayo kasi naubos ng ninakaw nila. Sa enerhiya. Nakatakda na rin pag-usapan ng ehekutibo at kongreso ang posibleng pagbababa ng excise tax sa langis. I am going to talk to the leaders in both the House and in the Senate. Wag na. Useless. To maybe this is not yet a sure thing, but this is something that di ba? Anong sabi niya?
This is not yet a sure thing. So wag na kayong umasa. Wala. Itong presidente na ito, walang kasiguruhan na bakit ka pa magsasalita kung hindi ka pa sure. Di ba? We are discussing, and it could be helpful, is to give me, the President, the authority to reduce excise tax on petroleum products should Dubai crude exceed $80 per barrel. This is not going to be a permanent measure. It will be something that we will dispose of as soon as the crisis is over. Pabor ang ilang senador dito, gaya ni na Senators Bam Aquino at Juan Miguel Zubiri para maibsan ang posibleng pagsipa rin ng presyo ng kuryente at pagkain. Sa emergency press conference na ipinatawag kanina, sinabi ni ng Pangulo na higit 1,400 Filipinos na ang may repatriation request sa ngayon. Pero dahil sarado ang lahat ng airport at delikado ang anumang land travel sa mga itinuturing na combat zones, imposible pang makapagpauwi ng mga Pilipino. Kaya very fluid ang situation. Ang assessment namin is delikado siguro magpalipad. Kahit na kaya nating magkumuha ng eroplano at ipasok, wala tayong magagawa. Dahil, number one, the airports are closed, there are no-fly zones. This is a combat area. Kita mo talaga sa gaano ka-weak siya. Pinakamaraming repatriation requests ang Dubai na sinundan ng Israel. Kung noon, kaya pa raw idaan sa Rafah crossing patungong Egypt ang mga gustong umuwi mula Tel Aviv, kailangan na raw humanap ng administrasyon ng ibang daraanan ngayon. Kung magpapadala ng aircraft, pinangangambahan daw kasi ng Pangulo na matulad tayo sa accidental bombing ng Kuwait sa 3 American jets kahapon. Bagaman walang nasawi, inamin ng Kuwait na napabagsak nila ang 3 eroplano by mistake. Samantala, wala raw sa posisyon ng Pilipinas na manawagan ng ceasefire dahil hindi naman tayo kasali sa gulo. Of course, we want the fighting to stop, but it's not the Philippines is not going to call for a ceasefire. The only people who can call for a ceasefire are those who are involved. We are only involved tangentially, if you want to call it that, because of our people who are there. Panawagan daw ng Pilipinas na matapos na ang sigalot sa gitnang silangan at bagaman hindi pa makapaglatag ng specific numbers ng pamahalaan dahil sa anilay fluid na sitwasyon, handa raw ang gobyerno sa anumang pwedeng mangyari sa mga susunod na araw. Para sa agenda, Ivy Reyes. So, bakit ko pinakita yun? Lahat ng mga international na mga problema natin, di na tayo makakaasa kay BBM. Di ba kung magpalabas siya ng statements patungkol sa problema natin doon sa mga OFWs natin, the way siya nagsalita, hindi mo talaga ma-assure na meron siyang solusyon. Di ba? Kukumpara mo yung mga statements dati ni FPRRD. Talagang may assurance ka na yung mga OFWs matutulungan pauwi dito sa Pilipinas. Pero siya, takot. Baka raw, maano raw yung mga eroplanong iyan. You make another way. Di ba? Dito mo talaga masabi na we have to, palitan na natin yung presidente natin sa 2028. Kung hindi natin kayang mapatalsik siya ngayon, magtiis tayo. Sige, tiis tayo. Yan ang gusto ng demokrasya tayo, di ba? Kaming mga DDS, hindi namin kayang mapatalsik si BBM through the rallies kasi merong mga dilawan at mga loyalista na gusto pa ni BBM, gusto pa nila si BBM. Ang masasabi ko lang sa inyo, tiis-tiis na lang tayo. Okay? Sa mga kung naghihirap ang Pilipino, loyalista, dilawan, tiis kayo. Okay? Magtiis tayo. Tiis tayo. So, kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, libre kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin. Kayo nang bahala, ilatag nyo, babasahin natin yung mga opinion ninyo. Don't forget guys, paki-like, paki-share para maraming makakita. At sa mga bago pa lang dito, subscribe na kayo. Libre lang ang mag-subscribe. Walang bayad yan. Updated pa kayo sa ating mga balita. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.